Pabuntong hininga ako nang makita ko kung sino ang tumatawag sa aking telepono. I answer it quickly. Bakit hindi mo naman sinipot yung kadate mo? Sa sobrang tining at lakas ng boses ng kabilang linya, halos mailayo ko na iyon sa tenga. Inilapit ko lang muli ito sa aking tenga na wala na akong marinig, kundi ang kanyang paghinga. Ma, pwede ba? Kalma ka lang. Halos mabasag na ang eardrum ko dahil sa kakasigaw mo. Nandito lang ako sa kabilang linya. Rinig na rinig ko kayo. Aba, Sahara, nagkaedad ka na. Ano? Papanisin mo na lang yung gandang babae mo? Anak naman, 27 years old ka na. Here we go again. Memorize ko na ang paulit-ulit na linya ni Mama. Mag-asawa ka na. Hindi ka na bumabata, bla bla bla. Umay na ako kung hindi ko lang siya naku. Kasi naman ma, wala ka namang kateste sa mga pinipili mong lalaki. Ma naman, ganun ba ang standard mo na dapat magpangasawa ko? Ano na lang ang kakalabasan na magiging mga anak ko? Masyado lang mataas ang standard mo, kaya lahat ng lalaki na pinakilala ko, ayaw mo. Aba, kung masyado kang mapili, tatanda ka ng dalagan yan. Gusto mo bang tumanda mag-isa? Hindi sa lahat ng oras nandito kami ng daddy mo. Kung tatanda akong dalaga, let it be. Kasya naman ang pipilitin ko ang sarili ko sa mga lalaking hindi ko gusto. Beside, nandyan ba ang mga pamangkin ko sila? Sila na ang mag-aalaga sa akin. Ikaw talagang bata ka. Napangisi ako dahil alam kong nanggagalaitin na naman sa galit si Mama. Ang hilig kasing isit ako sa mga lalaking natitipuhan niya, pero hindi ko naman nagugustuhan. Ma, I have to go. I love you. Bye. I hung up the phone at bago tuluyan umalis sa restaurant. Na sinabi ni Mama, tinitigan ko ang lalaking nakaupo roon at hinihintay ko. Manigas ka dyan, bulong ko. Inirapan ko ito at nag-walk out. I have so many things to do, pero dahil sa magaling kong ina, nasira na naman ang schedule ko. Ma, last na to. Text ko kay Mama. No, expect another date. Next week. Love you. I am already 27 pero kung itrato ako parang batang walang alam sa mundo. I already live on my own. I have a successful career and business. In the past years, I worked on my own and didn't really upon my parents' money. Bad mood. But nang ang aking sekretarya, hulaan ko. Hindi mo na naman type ang lalaking niririto ng mama mo na pangisi ito. Matalim ko itong tinitingnan at pilit na ngumiti. Ha ha ha, funny. Ito namang BFF ko. Oo, mainit na naman ang ulo. Habang naglalakad papunta sa aking opisina, ay minamasahin nito ang aking balikat. Alam niya kung gaano ko nape-pressure sa mga ginagawa ng mama ko. Chandi is my best friend. Nakilala ko ito sa state nang mag-aral ako abroad. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa ng aking buhay. Lahat ng napagdaanan ko ang hirap at pagsisikap, saksi ito sa lahat ng oras. Iniisip lang ni Tita Joanna ang kapakanan mo. You've been working so hard para maabot ang pangarap mo. Pero napabayaan mo naman ang sarili mo. Chandi, I know. Hindi naman ako magmamadali sa kanyang bagay. Alam mo naman lahat ng gustong manliligaw sa akin. Binigyan ko ng chance but in the end, sino ba ang nasasaktan? Hindi ba't ako? Alam ko naman iyon. Di can stand you dahil napaka-independent mo. Okay, let's cut the conversation here. Here is your schedule today at kung sino ang mga kailangan mong i-meet. Thanks, Jan. You're the best. I know, right? Love you. Sumandal ako sa aking swivel chair. Wala pa naman akong nagagawa ngayon. Araw na ito ay pagod na ako. Every day is ready in the meeting room. Paalala ni Chandi. Tinitingnan ko ito at pinaparmahan ang huling papili sa table bago sumunod. Good morning, ma'am. Sahara. Bati ng mga ito pagpasok sa meeting room. You may sit down, guys. Hindi nyo kailangan maging formal. We are family here. I flipped the folder in the table. So what should I expect from our upcoming fashion show? I have already given you the details I want. My designs are already handed para sa mga materials na kakailanganin. Ma'am, we are sure that we can surpass our previous sales. This Ivana clothing series is indeed high-class and elegant. The design is perfect for all age, Tugoni Brandy.
No, kontak ko na ang suppliers natin and everything is under control. By next month, pwede na natin i-launch ang bagong series na Avena. Sa bawat bagay na ginagawa ko, binibigay ko lahat ng best na makakaya ko. Kaya nga naging successful ng business na ito dahil hindi ko ang taong pwede na. I value all my design at tinuturing ko itong mga anak. Dugo, pawis at pagmamahal ang ginugugol ko para dito. Thanks everyone, you did a great job. Today, I always compliment my staff para pagbutihin ang kanilang trabaho. Well, lahat naman talaga sila ay maasahan, masipag at magagaling. Thank you ma'am, tugon ng mga ito. Bago ako lumabas ng meeting room, after a tiring a day, binigyan ko ng time ang aking pamilya na puntahan ito sa mansyon. May sarili naman akong kondo, hindi maaring ilumipas ang araw na hindi ko sila makasama kahit every dinner lang. Good evening ma'am, bati ng guard si Elgin sa akin. Magandang gabi Kuya Elgin, nandyan na ba sila lahat? Medyo na late ata ako ngayon. Kakarating lang po ng papa at kuya ninyo. Salamat po, pasok na po ako. Empleyado man sa opisina o sa bahay, pamilya ang turing ko sa mga ito. Naranasan ko ang mga magtatrabaho kagaya nila para mapantusto sa pag-aaral ko abroad. Si mama at papa lang ang sagot sa aking allowance. Tita, Yana, I miss you. Malambing na salubong ko sa aking anak ni Kuya Frank na si Eunice. Happily married naman si Kuya Franklin kay Ate Janine. May tatlong na itong supling sina Harry, Eunice at Jackson. Dito sila sa bahay nakatira kasama ang aming mga magulang at ang nakakabata naming kapatid na si Kyra. Hi baby, I'm sorry tita, forgot your present. Hinimas ko ang ulo nito, she's like a sweet angel. Kinuha ko ang mamunting kamay nito papunta sa kinaroroonan ng aming pamilya. Isa-isa ko itong hinagkan at hinalikan kahit araw-araw ko ito nakikita, nakakaramdam pa rin ako ng kakamis sa kanila. Pa, ma, bati ko, nakita ko ang pagsisimangot ni mama sa akin, galit pa rin ito. Kung noon sumama ang loob ko sa inasal niya, hindi na ngayon dahil nasanay na ako. Mahal ko ang aking pamilya kaya naman ay simpleng bagay na kayang sa walang bahala ay hindi ko na iniintindi. Iha, ano ba itong kinagagalit ng mama mo? Hindi mo naman raw sinipot ang lalaki na gusto niya para sa'yo? Tanong ni Papa. Sa aming lahat, neutral lang si Papa. Wala siyang pinakaialamanan sa amin at kung kaya niyang magitan ay doon lang siya. Kapag may puwent ka, ipaglaban mo. Pa, hindi ko talaga gusto ang lalaking iyon. Sabi ko kay mama, tigilan na ang pagsisit up ng date sa akin. Kaya ko naman po ang aking sarili. Wala akong duda sa sinabi mo dahil noon pa man ay maunang mabubuhay sa sarili mong mga paa siguro. Naintindihan mo naman ang mama mo kung bakit pinipilit niya na makahanap ka ng lalaki para sa'yo. Gusto ka niya maging masaya. Mawala man kami dito sa mundo, may mag-aalaga sa'yo. Anak,